Mga idol at kabayan, manigong bagong taon. Houthi nakahanap ng katapat dahil sa mabilis na aksyon ng hukbong dagat ng Amerika. Isang barko ng Singapore na iligtas. 3 speedboat ng Houthi naman winasak at pinalubog ng US Navy. 10 miyembrong sakay nito nasawi sa inunsad na self-defense strike ng Amerika sa Red Sea. Ito ang rason kung bakit mahalaga ang presensya ng Amerika sa Middle East. Armed Forces of the Philippines inihayag ang mga hakbang ng Pilipinas sa pagpapalakas lalo na ang pagbili ng mga multi-role fighter, mga barkong pandigma at pati na submarine. Ngayon, we are projecting our defenses dun sa ating islands and features that we are occupying in the West Philippine Sea. And also yung ating exclusive economic zone. So anong mga kailangan natin? Kailangan natin ng mga multi-role fighters, kailangan natin ng mga barko. Definitely, submarines have a very strategic value. Takot pumasok yung mga ibang mga bansa sa isang lugar na kung alam nila, mayroong mga submarines sa area. So, marami naman nag-offer na sinasabi nila na sail now, pay later. 3 speedboat wasak at 10 miyembro ng Houthi nasawi sa ginawang counter-offensive ng isang helicopter ng Amerika sa Red Sea. 4 na speedboat ng Houthi na suportado ng Iran ang umatake sa isang barkong pang-komersyal sa Southern Red Sea. Nagsimula ang lahat alas 6:30 ng umaga sa Yemen, ika-31 ng Disyembre taong 2023. Isang container ship na nagngangalang Marks Hangzhou ang humihingi ng tulong dahil sa kasalukuyang itong inaatake ng 4 na speedboat ng Houthi na mula pa sa Yemen. Sa layong 20 metro, nagsimula ng putukan ng mga miyembro ng Houthi ang nasabing pang-komersyal na barko. Maliban pa dito, tinangka din ng mga armadong grupo na akyatin ang barko. Kapag-aari ng bansang Singapore, ang Marks Hangzhou, agad na naglunsad ang Amerika ng US Navy helicopter, ang MH-60S na mula pa sa USS Eisenhower aircraft carrier at USS Gravely DDG-107 upang iligtas ang nasabing barko at mga crew nito sa bantang dala ng mga Houthi sa Red Sea. Nagbigay babala ang helicopter ng US Navy sa mga Houthi pero pati sila pinaputukan din ng nasabing grupo. Dito na naglunsad ang hukbong dagat ng Amerika ng tinatawag nilang self-defense strike gamit ang mga Hellfire missile kung saan agad na lumubog ang 3 speedboat ng Houthi. Lulan ang 10 mga miyembro nito at ang isang speedboat naman ay agad na tumakas palayo. Ayon sa US Central Command, walang nasugatan o pinsala sa mga tauhan at helicopter ng US Navy. Dito ay pinapakita ng Amerika na kapag gumamit na sila ng puwersa, walang kalaban-laban ang Houthi sa kanila. Sa Houthi na puro forma at propaganda, siguradong magbabago na ang kanilang mga kilos matapos ang pinakabagong sagupaan sa pagitan nila ng hukbong dagat ng Amerika. Hindi lang yan mga kabayan, naghahanda na rin ang Amerika at mga kaalyado nito para sa isang malaking opensiba laban sa Houthi. Ang United Kingdom ay nakahanda na rin upang sumali sa Amerika at iba pang mga bansa sa Europa ay kikilos na laban sa Houthi dahil sa pinsalang dulot ito, lalo na sa maritime traffic sa Red Sea. Dito makikita ng Houthi ang lakas at puwersa ng Amerika at mga kaalyado nito. Nakahanda naman ang mga eroplanong mandirigma ng United Kingdom, pati ang kanilang destroyer para sa anong opensiba laban sa Houthi ayon sa source. Kasalukuyang 5 barkong pandigma ng Amerika, France at United Kingdom ang nagbabantay ngayon sa parte ng Southern Red Sea ayon kay Vice Admiral Brad Cooper, Commander ng US 5th Fleet. Balitang Pilipinas naman tayo mga kabayan. Armed Forces of the Philippines Chief of Staff idinitalye ang pagkuha ng Pilipinas ng mga big-time military hardware para sa depensa at pagprotekta sa bansa, kabilang na ang mga multi-role fighter, mga bagong barkong pandigma, pati na submarine at attack drone. Yung end user, sa mga bibiling gamit, meron bang ano yung position ng user sa sinasabi? Kasi you mentioned yung submarines, number 1. Sa isang blog na sinusundan ng marami, na sinasabi strategic yung magiging priority na mauuna ang submarines as compared to surface vessels, mga barko. Mas strategic daw po yun, sir, kung bubuha na tayo since it's a game changer. Maraming over sa Kayo ba, sir, nakikita niyo, sir, na strategic kung magkakaroon agad ng submarine ng mga sundalong Pilipino as compared to additional vessels? And connected doon, sir, nakita natin sa sitwasyon ng Ukraine and Russia, yung malaking strategic value ng drones na mention nyo rin kasi sir yan eh. Yes. Number 1, that is cost-effective. Number 2, less ang danger yes. So, sa mga professionals po. Kayo po ba sir,
mas nakikita nyo, tutulak nyo po ba na mag-focus tayo doon compared sa big tickets like yung mga fighter jets, mga multi-role fighters? Okay, so alam niyo po lahat ng mga procurement natin, acquisition of new equipment are aligned with our overall strategy. So yung overall defensive strategy natin, for instance, dati kasi defense in-depth, ngayon we are projecting our defenses dun sa ating islands and features that we are occupying in the West Philippine Sea, and also yung ating exclusive economic zone. So anong mga kailangan natin? Kailangan natin ng mga multi-role fighters, kailangan natin ng mga barko who will be present in the area. Kasi parati po natin sinasabi, the name of the game is physical, effective presence. No? Kung sino yung marami dun sa lugar, siya yung nakaka-control. No? By the way, no, gusto ko lang sabihin na monitor natin dun sa Rizal Reef, may mga 30, mahigit 30 na mga Chinese militia na nandyan. Saan yan, sir? Rizal Reef. So, hindi sila umalis dyan. So, ngayon, nagtataka tayo kung anong ginagawa nila doon. Yeah, baka tinatakpan yung ginagawang artificial island. So, again, dapat bantayan natin yan. Binabantayan natin yan. So, anyway, definitely, submarines have a very strategic value. Kasi nga, hindi mo nakikita kung nasaan yung submarines na yan. So, it's a very good deterrent. Takot pumasok yung mga ibang mga bansa sa isang lugar na kung alam nila, mayroong mga submarines yan sa area. Pero dahil wala pa tayo niyan, at alam naman natin yung ibang bansa may mga submarines, ang unang maraming offer sa Pilipinas. Yes. Ang unang binili natin yung mga anti-submarine warfare helicopters. Ito yung mga helicopters na pwedeng mag-detect kung may mga submarines. Hulugan sila ng diesel. Oo, ma'am. May mga mines naman para ma-neutralize, for instance. But I cannot say right now kung yun kaagad-agad ang bibili natin over ships, no? Hindi pa namin naabot yun. But ang pinag-uusapan kasi, we have to take into consideration the cost of submarines, for instance, and our ability to pay. So, marami naman nag-offer na sinasabi nila na sale now, pay later. No? May mga bansa na gano'n. Sige, ibigay namin yung submarine. Yung drones daw. Gamitin nyo na. Saka na kayo magbayad. May mga gano'n. So, yung drones naman daw. Yung drones, napakahalaga ng drones. Kitang-kita natin yan. Modern warfare. Gamit na gamit sa Ukraine, gamit na gamit sa Israel, yung drones. No? Even yung mga kamikaze drones. No? Ito yung mga drones na bigla na lang magta-type. Bomba na sila. No? They shift from being a drone to a bomb or a missile. So, these are very, again, strategic also assets, but not so costly. That is why sana nga, kung kaya nating i-develop dito sa bansa natin, yung pag-manufacture ng mga drones. And we have that capability. Yes, ma'am. I think we can, it's not expensive to manufacture drones. Kaya nasabi mo ka na, di ba, yung Philippine defense industry, we have that before, and they're spending bill in Congress precisely for that. Yes, we want to push for that. Laban Pinas.